So maya-maya lang, magsisimula na mga kababayan yung sesyon ng Senado. Inaabangan ng ating mga mamamayang Pilipino. Yan yung report ng ABS-CBN. The Senate will be debating and possibly deciding ngayong Wednesday hapon on its path forward after the Supreme Court voided the articles of impeachment against on that before we end this press conference, sabi po ni Atty. Rose Castelo, nang matanong kung nasaan si the Supreme Court modify or reverse its decision. I think that is the compromise that should be followed by both houses. Napakaganda po ng proposal, mga kababayan ni only show na nagmamadali sila talaga. Ngayon nagmamadali sila na tapusin. Samantalang dati yung forthwith, hindi sila nagmamadali. Correct. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So maya-maya lang, magsisimula na mga kababayan yung sesyon ng Senado. Inaabangan ng ating mga mamamayang Filipino kasi ang nagiging topic yung impeachment case laban kay Sara Duterte. Nagigil yung mga Duterte senators na i-dismiss kasi pabor sa kanilang posisyon at sa kanilang patron yung naging desisyon ng Supreme Court declaring the impeachment case unconstitutional and immediately executory. Although may motion for reconsideration na final nung Monday ang Congress through the Solicitor General, pero talagang gigil sila. Gusto nilang ibaon talaga yung impeachment case kay Sara Duterte. So ito yung calendar of business nirelease mga kababayan ngayon. Prayer, roll call, reading and approval of the journal of the previous session, reference of business, tapos magpe-privilege speech si Marcoleta, isa sa mga Duterte senators na nag-deny na. Bakit niya ako sinasama sa Duterte Black? Inadapt lang naman niya ako ng PDP Laban. Nilaglag yung PDP Laban, mga kababayan, matapos manalo. Pero tingin ko, drama man lang niya po. Bali-baliktarin mo man po si patiwarikin mo si Marcoleta. Barkada talaga ni Digong at ni Sara Duterte. Yan lang, para strategy niya siguro para papaniwalain yung mga tao na neutral siya. Alam na namin kung ano yung kulay ninyo. Maniwala kami, Senator Marcoleta, kung sasama ka doon sa posisyon na dapat si Sara Duterte magsailalim sa impeachment trial para malinis niya yung kanyang pangalan. Kung wala talaga siyang kasalanan sa kanyang paniwala, so dapat hindi siya matakot sa trial. Yan lang, lahat lang daldal, mga kababayan. Sabi bloodbath, iyo pala dismiss. Kaya hindi na natin dapat paniwalaan yung mga sinasabi nila. Panloloko lang po. Harap-harapan na panloloko. Yan, may privilege speech si Marcoleta. Bantayan natin kung anong sasabihin. Baka dismissal na. Tapos, other administrative matters, adjournment. 2:30 ang schedule mga kababayan ng sesyon. Yan yung report ng ABS-CBN. The Senate will be debating and possibly deciding ngayong Wednesday hapon on its path forward after the Supreme Court voided the articles of impeachment against VP Sara Duterte. As agreed in last week's caucus, it will be the only item on today's agenda. Senator Rodante Marcoleta is listed as the lone speaker. So baka hindi na papagsalitain yung iba. Lone speaker Tingnan natin kung anong gagawin ng Senate minority mga kababayan. Siyempre, tatayo yung Senate minority senators para harangin ang masamang balakin ng mga Duterte senators. Nang sabi, 19 hanggang 20 sa mga to ang papanig sa pagrespeto sa naging desisyon ng Supreme Court. O ngayon, si Sara Duterte, nagpa-press con yung Office of the Vice President, yung kanyang spokesperson. Tinanong ng mga taga-mainstream media, nasaan niya si Sara? Hindi daw malaman kung nasaan si Sara. Nasaan ang Vice Presidente? Nowhere to be found. Walang advice kung nasaan. Gimmick na naman po ito para pag-usapan siya. O VP, hindi alam kung nasaan si VP Sara. Yan ang mga
mga style nila para pag-usapan po. Kasi siyempre, itatanong ng media kung nasaan yung Vice Presidente kasi inaasahan na magdidesisyon ngayon yung Senado kung anong gagawin doon sa impeachment case laban kay Sara Duterte. Pero tingin natin, nakamonitor lang yan dyan. Baka nga nasa loob ng opisina ng isa sa mga Duterte senators. Pinuslit na mga kababayan para madali ang pagparty-party kasi expected niyang papabor sa kanya yung lahat. Malamang ganun po. O nasa paligid lang ng Senado. Kung hindi sa mismong opisina ng isa sa mga senador. Nag-disguise. Para hindi mahalata. Di ba? Siguradong close monitoring siya. Baka may dala pang ang sobre, panggastos, mga kababayan sa pagpaparty-party. Mahilig sa sobre si Sara. Nasaan si BP Sara? Walang impormasyon ang Office of the Vice President kung nasaan si Vice President Sara Duterte. Nakatakdang talakayin ng Senado ngayon ang araw ang hakbang sa impeachment na trial ng Vice. We'll get back to you on that before we end this press conference, sabi po ni Attorney Rose Castelo nang matanong kung nasaan si BP Duterte. Who knows, she can just be right in the office and few steps away, sabi po ni Attorney Castelo. Paduda. Sige paduda, mga kababayan, nagpa-press con para sabihin lang yun. At tuloy-tuloy daw yung pagtrabaho ng Vice Presidente. Lokohin yung sarili ninyo. Nakita pa lang natin, imbis magbisita doon sa mga nasalanta, pumunta doon sa puntod ng kanyang mga kamag-anak. Tagal pa ng Todos Los Santos, nandun sa puntod ng mga kamag-anak, nagbisita sa Cebu. Laging sablay yung lakad po. Tapos ang sabi, August 8, lalarga na naman pa Kuwait para sa Maisog Rally. Doon na lang naubos yung panahon ni Sara. Nakakaikot sa iba-ibang bansa para sa Bring Him Home. O ngayon, si dating Supreme Court Chief Justice Renato Pono, may proposal po. Ayan, ex-CJ Pono proposes happy compromise if Senate dismisses BP impeachment. Pono noted that the Supreme Court decision stated that its decision is immediately executory. But a motion for reconsideration has been filed as well, meaning the ruling is not yet final. Sabi po niya, kung ang Senado were to dismiss the case, the move should not be final. Sabi ni Pono in an interview ni Pinky Webb over Billionaire News Channel on Point. The happy compromise, I would like to think, if the Senate would like to dismiss the case because it says the decision is immediately executory, and yet not yet final, I think the happy compromise is for the Senate. If they are want to do it, to dismiss it, but not with finality, to dismiss it without prejudice. Ay punto mga kababayan, yung Supreme Court nga, hindi final, pwede pa yung motion for reconsideration. Kaya sabi ng dating Chief Justice, ganun din sa Senado, kasi may motion for reconsideration. Hindi din final, dapat yung pag-dismiss. Or ang proposal ng iba, i-hold in abeyance muna. Huwag na munang magdesisyon. Kasi anyway, pinatulog na nila ng matagal. Yung forthwith nga po, na mandato ng konstitusyon, hindi nila sinunod. Pagkatapos, yung final and immediately executory, gusto nilang sundin kasi pabor sa kanila. Kahit hindi po final yung desisyon. Yan ang mali, mga kababayan. Masyadong bias itong Senado. Yung forthwith hindi ninyo ginawa agad-agad na minamando ng konstitusyon. Ang konstitusyon mas mataas pa sa Supreme Court. Ang mga desisyon ng Supreme Court dapat sang-ayon sa konstitusyon. Yung mga desisyon nga sabi ng mga legal luminaries, lumampas. Kaya kailangan na niya ma-review ito. Kaya nag-file sila ng motion for reconsideration. Citing several points. Sabi niya, this means that the case can still be revived should the Supreme Court modify or reverse its decision. I think that is the compromise that should be followed by both houses. Napakaganda po ng proposal, mga kababayan, ni happy compromise ni dating Chief Justice Renato Pono. Alamang nakaabot na din ito sa ating mga congressmen and senators. Hindi yung Duterte senators po kasi sarado na yung utak nun. Dismissal talaga. Nagpa-press con si Attorney Bocoy, spokesperson ng House Impeachment Court. Pakinggan natin. House Prosecution Panel spokesperson. He will discuss about the latest development on the impeachment case against the Vice President.
To begin, may we now hear the opening statement of Attorney Bukoy. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ito tayo, nagkakaugnayan na naman. Kung inyong maaalala, nung pinakauna ho ako nagkaroon ng media briefing, binanggit ko na tayo ay nahaharap sa isang katangi-tangi na proseso. Ito yung impeachment at binanggit ko kung bakit ito katangi-tangi. Ngayon ho, yung ganong picture na katangi-tangi ay nagpapatuloy. Katangi-tangi pa rin sapagkat ayon sa nilahad namin, sa isinumite namin na motion for reconsideration. Sa kauna-unahang pagkakataon, naglahad ng panibagong doktrina ang kataas-taasang hukuman. Yung una po naming inilahad na sa paningin namin ay hindi naaayon sa factual or sa katotohanan at hindi naaayon sa saligang batas, ay ang konklusyon ng hukuman na sadyang pinabayaan or neglected or tahasang hindi inaksyonan yung unang 3 impeachment complaints. Mali po yun. Hindi po yun totoo sa aming pananaw. Pangalawa, katangi-tangi na feature uli nung nasabi kong desisyon na ayon sa aming motion for recon ay yung 1-year bar rule na ayon sa desisyon ay nilabag ng mababang kapulungan. Ang amin hong posisyon hindi ho namin nilabag yung 1-year ban rule. Ayon sa desisyon, yung 3 na naunang impeachment complaint ang nagsimula ng 1-year bar rule. Pero sa amin pong diskusyon, ang kabaligtaran po. Yung ika-4 na impeachment complaint na naging articles of impeachment dahil yan ay bineripikahan at nilagdaan ng 215 members ng Kongreso or way beyond the threshold of 1/3. Ang nag-trigger, yung ika-4 ho na complaint, ang nag-trigger ng 1-year bar rule. Pangatlo, ay dahil daw nilabag ng mababang kapulungan yung right to due process ng pangalawang Pangulong. Dahilan, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para dinggin bago na i-file yung articles of impeachment. Ngayon ho, with due respect to the Supreme Court, nasa saligang batas na yung affording due process, which is, yung trial sa Senado. Ang due process is simply said, the right to be informed of the accusation and the right to be heard. Yan ho ay matutugunan sa trial sa Senado. Naka-built-in ho yan sa konstitusyon. Pang-4, sa kauna-unahang pagkakataon, naglahad ng mga ibang rekisitos ang hukuman kung ano ang dapat na ginawa ng mababang kapulungan. Kabilang na po dito, dapat daw may collective deliberation ang lahat ng miyembro ng mababang kapulungan. Dapat daw iniutos din na dapat pati ho yung evidence gathering dapat ilalahad din. Pangatlo, dapat daw merong standard of proof. Dati ho wala lahat yan. Sa amin hong paniniwala, wala ho yan sa konstitusyon. And finally, yung kanilang retroactive effectivity nung panibagong doktrina na ito. Na dapat sa amin, ang amin hong argumento sa MR, motion for recon, dapat ito ay sa hinaharap prospective, hindi retroactive. Ang batas parate pasulong, paabante, hindi paatras. So, yan po yung main feature. Yan ho ang main arguments na aming inilahad do sa motion for reconsideration. Having said that, para ho magkalinawan tayo, ako po ay handang tumanggap ng inyong mga katanungan. Panganiban Perez from GMA 7.
Good afternoon po, sir. IT na. Sir, pending pa po sa Supreme Court yung motion for reconsideration ng House. But ano po ang gagawin ng House kung sakasakali mamaya magbotohan na yung Senate para po ibasura yung articles of impeachment? Ito po ba napag-usapan na ng House Prosecution Panel and ano po yung concrete actions? Sa paninho namin ay hindi pwedeng pangunahan ng Senate Impeachment Court ang magiging desisyon ng mataas na hukuman sa aming motion for reconsideration. Bakit? Hindi pa ho naman final eh. Although sinabi ho sa desisyon, executory. Hindi sinabi ng desisyon na ito ay pinal. Hindi na ito pwedeng rebisahin. Hindi na ito pwedeng bisitahing muli. Kaya nga sa ating proseso ay pinapayagan ang isang motion for reconsideration na siya namang ginawa namin. Ngayon, ang suma total, dapat ho, ang impeachment court ay magbigay daan din bilang paggalang sa kataas-taasang hukuman. Dapat hintayin nila kung ano ang magiging desisyon ng mataas na hukuman sa motion for reconsideration na pinal namin. Ngayon, sa tanong ninyo, ayun nga lang pala, kala ko may follow-up eh. Yung kung ano po, kung napag-usapan na ng prosecution panel and ano po yung concrete actions? Well, we'll take it one step at a time. Antayin ho muna natin ang desisyon ng Supreme Court patungkol sa aming motion for reconsideration, and then re-revisitahin namin yan kung ano ang dapat naming nararapat na gawin. Patungkol naman sa magiging aksyon ng Senado. Pero sir, napag-usapan na po ito? Napag-usapan na, pero I don't want to preempt it. Like I said, one step at a time. Thank you, sir. Thank you, Tina. We will take the next questions from Melalis Moras of PTV4. Hi, good afternoon, Attorney Bukoy. Just to be clear lang po, yung terminologies, kanina medyo napahapyawan nyo na po. Pero ang binabanggit kasi ng ibang senador nga din, ay yung term dun sa naging desisyon ng SC na immediately executory. So ano po bang pagkakaiba ng immediately executory at final and executory? Pag immediately executory, pwede nang ipatupad. Subalit, hindi pa siya pinal. In other words, may leeway. Kung pinal at executory na, tapos na ang boxing. Diba? Subalit, intentionally, hindi sinabi ng Supreme Court na final and executory. Sinabi lang, executory. Kung gustong gawin ng mga partido, gustong sundin, pwede. Pero, meron pang tsansa o pagkakataon na pwedeng ma-revise. Kaya yun ang pagkakaiba. Opo. Given that, Attorney Bukoy, ibig sabihin po ba magsasayang lang ng oras yung Senate kung magdedesisyon sila ngayong araw, given na pwede pang magkaroon ng pagbabago sa desisyon ng Supreme Court? Tama ho. It will only show na nagmamadali sila talaga. Ngayon, nagmamadali sila na tapusin. Samantalang dati, yung forthwith, hindi sila nagmamadali. Correct. Malinaw naman yung forthwith. Pero bakit ngayon, iba yung kanilang gustong mangyari? Correct. Gusto nila, tapusin na. Pag forthwith, i-dismiss na. Delayed. Ngayon, ayon sa mga balita, may ilang senador na titindig upang magkaroon ng debate sa plenaryo ng Senado para ipakita na mali itong gagawin ng Senado. O at least, ayon sa ilang senador na nagsalita, na gusto nilang tapusin to. Okay, for me, Attorney Bukoy, ano lang pong mensahe ng House Prosecution Panel at even ng Kamara sa mga grupo na patuloy na, ngayon ang dami nang nagrarally sa labas ng Senate, sa mga grupo na patuloy na nakikipaglaban para matuloy yung impeachment trial? Kami po sa House Prosecution Panel, meron ho kaming sariling pamamaraan na itaguyod o depensahan ang saligang batas. Particular, ang pananagutan, accountability. Kami po ay tumatahak sa legal na proseso.
Ang ordinaryong tao ho, gaya ng civil society na nagrarally ngayon, na nagpoprotesta, yan ho ay kabilang yung kanilang freedom of expression. Kabilang dyan yung kanilang freedom to assemble, to air their grievances. May nakita sila na pagkakamali, ang Senado, parang kami, pero ang kanilang pamamaraan ay naiiba sa amin. Pero lahat ito, nagtutugma. Dahil iisa yung ating intensyon iisa yung ating objektibo. Ituwid ang mali. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.